Mga OFW pwede nang makapag-renew ng kanilang passport online na hindi na kinakailangan pang pumunta sa DFA office kapag naaprobahan na ito. Pumasa na sa pangalawang pagbasa sa Senado ang isang panukala na nagbibigay pahintulot sa mga senior at OFW na i-renew ang kanilang pasaporte online unang hindi na kailangan pang magpunta ng personal sa DFA o sa konsulado. Pero kasabay nito ang panukala na magpapataw ng mas mabigat na parusa sa mga lumalabag sa kondisyon ng pagbibigay sa kanila ng pasaporte, katulad ng pagsasanla nito, pamimeke at pagkakaroon ng higit sa isang pasaporte. Ang Senate Bill 2001 o ang New Philippine Passport Act na isa sa mga priority measure ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tutungo na sa huling pagbasa sa Senado. Kapag naaprobahan ito ay dadaan sa isang conference committee na binubuo ng mga miyembro mula sa bawat kapulungan ng Kongreso para sa pagkakasundo sa mga probisyon ng panukalang batas bago ito ipasa sa Pangulo kung saan maaaring maaprobahan o maveto. Matatandaan rin na nagpasa ng ibang bersyon ng panukalang batas ang Kamara noong Disyembre ng nakaraang taon kung saan bibigyan ng 50% discount ang mga senior citizen at mga PWD para sa kanilang passport application. Samantala sa bersyon naman ng Senado na pinangunahan ni Senator Amy Marcos, ang mga Pilipinong nawala ng pasaporte ay maaaring humiling ng mga emergency na pasaporte na may visa ng 1 taon. Kung nawala sa ibang bansa, maaaring humingi ng emergency travel document ang may hawak ng passport para makabalik siya sa Pilipinas. Nilalayon din ng panukala na mag-set up ng watch list para sa mga Pilipino na pinagkaitan ng pasaporte o kinansela ang kanilang mga passport. Ang SBN 2001 na nagpapawalang bisa si Republic Act No. 8239 o ang Philippine Passport Act of 1996 ay naglalayon din na bumuo ng bagong henerasyon ng mga pasaporte na umaayon sa international standard. Gayunpaman, mas matitinding parusa para sa mga pagkakasala na may kaugnayan sa pamimeke at hindi wastong paggamit ng mga pasaporte at mga dokumento sa paglalakbay at ang pagkakaroon ng maraming pasaporte. Kung ang krimen ay ginawa sa isang sindikato o malakihan, ang itinakdang maximum na sentensya ay 6 na taong pagkakulong at multang hanggang 2 million peso. Take note pala guys na kapag uuwi kayo sa Pilipinas at pabalik kayo sa ibang bansa, ay siguraduhin nyo na at least valid pa ang passport nyo ng more than 6 months. Dahil kapag below 6 months na lang ang validity ng passport nyo, ay pwedeng hindi kayo makakuha ng UEC o ng kahit UEC exemption. At kahit sa immigration ay hindi na kayo papayagang makapag-travel papunta sa ibang bansa. Paano ba ito gagawin kapag naipatupad na ang online passport renewal at kapag naaprobahan na ito? So sa tingin ko guys, sa online kayo magpapasa ng application at sa online na lang din kayo magbabayad ng payment. At ipapadala na lang sa bahay nyo yung bagong renew na passport nyo. So sa ngayon guys ay maghihintay pa tayo ng update dahil hindi pa nga ito tuluyang aprobado or hindi pa ito naaaprobahan. Magandang balita ito para sa mga OFW pati sa mga senior citizen, lalo yung mga OFW na nakabakasyon pero malalayo naman sa mga city or syudad yung kanilang lugar. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.